Kababayan, dito tayo ngayon sa Plaza Mexico at maging sa may Ilog Pasig, may Stranza, at alamin natin dito kung ano ang mga kaganapan at maaari pang magaganap dito sa ating Ilog Pasig, ang project ng ating Pangulo. Ayan, dito ngayon ang katabi ko ngayon dito si Idol Romel Orcolio. Ayan, tanungin mo natin sa Idol, ano po ang masasabi mo sa... Mega shoutout sa inyo lahat. Ayan, Sa mga viewers ni Rex, ano to? Rex TV Adventure. Rex TV Adventure, good morning sa inyo lahat. Mega shoutout po sa mega love shoutout sa inyo lahat. Yeah, tinuruan ako ni si Rex ng mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Sir Romel, ano po ang masabi mo doon sa sinabi ng dating Pangulo na patayin na lang muna ang kinsing senatorial para po makapasok ang kanilang senatorial? Ano po ang masabi mo doon? Iharap ko rin sa akin to. Ano po yung ano po makomento mo doon sa sinabi niya na patayin na lang muna ang 15 na senatorial para makapasok yung kanilang senator? Alam mo, yung sinasabi ni Dutae, bagamat na i-vlog ko na, ipaliwanag ko yung sinasabi niya. Kasi bago pa sila nagsalita, lalo si Salsal Panilo, hinintay ko yung paliwanag ni Salsal Panilo eh. Kasi sabi ko sa kanya, hinintay ko kasi nga, ang sabi ni Dutae, napapatay sa ng 15 senador para makapasok ang kanyang senator. Diba yun ang ano niya? Ang sabi nila, yun ay joke lang, yun ay biro lang daw. Para sa akin, hindi biro yun, hindi joke yun. Yun ay totoo. Sapagkat ang mga Duterte, sapagkat si Rodrigo Duterte o Rodrigo Dutae, yan ay proven na sa kasinungalingan. Yan ang tatak Dutae. Utak kriminal, utak mamamatay tao. Basta Dutae, ganyan yan. Kaya huwag kayong maniwala ng sinasabi ng mga tuta niya, sinasabi ng mga alagad niya na si Dutae ay nag-joke-joke lang, si Dutae ay nagbibiro. Hindi totoo yun. This is a big liar. Big liar yun, Salsal Panilo. Salsal Panilo, putang ina mo. Salsal Panilo, putang ina mo. Hindi biro yun, hindi joke yung putang ina mo. Itaga mo yan sa ulo ni Bato. hindi biro yan. Itaga mo sa ulo ni Bato. Yang sinasabi mo, Salsal Panilong butiki. Tang ina mo. Yan ang pangalawang pagtanong, Idol. Ano po ang masasabi mo doon sa sinasabi ni Marcolita na ang West Philippine Sea ay katang-isip lang ng sambayan ng Pilipino o ng nating mga sambayan ng Pilipino, pero ito ngayon ay tilang nagkakambyo na siya. At ano po ang inyong komento diyan, masasabi? Ang masabi ko lang yan kay congressman yan, di ba? Ang masabi ko lang kay Congressman Marcolita, gagalangin kita Congressman Marcolita. Ang masabi ko lang sa iyo, ikaw lang din ang sumira sa sarili mong fake news. Kasi ang pinaliwanag niya, sinasubaybayan ko yan, sinabi ni Marcolita na kahit i-google daw talaga niya ay wala kang makita na West Philippine Sea. Kaya nga ang sabi niya ay katang isip lang, yan ay katang pag-iisip lang daw yan. Sinabi niya yan, di ba? Opo. Yan ay katang pag-iisip. Sarili niya yung pag-iisip. Yan ay katang pag-iisip. Bagamat lang sabi ni Tarilla, ni J. Tarilla ng ano ba yun siya sa Philippine Navy ata yan. Philippine Navy ba yan? O Philippine Coast Guard? May ganon. Parang ganon, di ba? Tagapagsalita ng Philippine Navy. Ang sabi ni J. Tarilla, sinabi ni Marcolita na wala daw yan sa Google. Pero ang sabi nga ni J. Tarilla, yan ay napagbutuhan na yan ng Kongreso. Opo. Ang sabi nga ni Kumadore J. Tarilla, hindi niya alam kung absent ba si Marcolita o nandun ba. Kasi bakit hindi niya alam yan na sa batas na yan na mayroong West Philippine Sea. May West Philippine Sea. Yan daw, ang sabi ni Marcolita, yan daw ay gawa-gawa lang yung West Philippine Sea na salita. Sa panahon ni President Pinoy.
ano yan eh, yung Naikaso. Naipanalo sa ano. naipanalo yan eh, yung West Philippine, kaya nga atin yan, di ba? Oo. Pero hindi pinagpatuloy ni Dutae. Yung sinabi mag-discuss sa West Philippines, hindi sinabi. Si Sara Dutae, binanggit niya ang West Philippines eh. Si Marcolita, hindi niya mabanggit-banggit ang West Philippines eh. Ano sabi ni Sara Dutae? Kaya niyang bangkay ng tatay ni BBM at itapon doon sa West Philippines eh. Mismo si Sara Duterte binanggit ng West Philippines eh. Nababanggit lang yung West Philippines eh. Diba? Kasi nga itatapon yung bangkay. Pero yung mga ano dyan, yung mga naputulan ng daliri, yung mga nadisgrasyan, hindi mo nabanggit ng mga Duterte ang West Philippines eh. Maging si Congressman Marcolita, hindi ko alam kung ano talagang pinaglalaban niya eh. Kasi ang sabi niya, handa raw tayo magpakamatay dyan sa West Philippines. Dahil yun talaga daw ay atin. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ginagawa ni Marcolita. Hindi ko alam kung nagpapapansin lang ba siya dahil wala sa survey. Hindi ko alam eh. Maingay lang ito tuwing eleksyon. Maingay yan siya tuwing eleksyon eh. Tama. Pag wala namang eleksyon, tahimik si Marcolita eh. Sa tuwing eleksyon, napapansin ko talaga yan. Maingay talaga yan siya. Sa tuwing eleksyon, ganun din noon. Nung umalis yan, hindi na tumuloy. Tumahimik. Bakit? Tumakbo na naman sa senador. Ito na naman, balik na naman sa ingay. Hindi ko alam kung anong purpose niya eh. Baka gusto lang siguro siyang mapansin para mapag-usapan ng mga tao. Baka gusto lang siyang mapansin siya, baka gusto lang siyang mapag-usapan ng mga tao kasi ano. Pero wala eh. Wala, kulilas sa survey, wala siya eh. Ay, ano naman ang masabi mo doon sa sinabi ni Robin Padilla na hindi na kailangan na may utak sa Senado? Ha? Ang sabi ni Ruben, hindi na kailangan may utak sa Senado? Kasi nga, bobo eh, putang ina yan eh. Yan si Ruben Padilla, bobo na senador yan. Ano bang alam niyan? Siya na mismo ang nagsabi wala siyang alam eh. Hindi na kailangan ng utak sa Senado. Ulol ka pala, tarantado ka eh. Ha? Yan ang masabi ko sa iyo, Ruben Padilla. Ulol ka, tarantado ka. Hindi mo talaga kailangan ng utak sa Senado. Bobo ka kasi wala kang alam. Parang mas matalino pa ko sa iyo, gago ka eh. Ayan. Yan Idol, maraming salamat at ano ang masabi mo po sa pinagagawa ngayon ng ating Pangulo at talagang ngayon ay nakita naman natin na marami pong mga proyekto at pati yung mga proyekto ng dating Pangulo ay pinagpapatuloy po ng ating Pangulo at maumpisa na po yung mula ng Cavite hanggang Bataan at yung Laguna Lakeshore bypass road. Paikot po yun ng Laguna Lake, Idol. Ay umpisa na. At itong napipintong pag-construct ng Cavite ito Bataan Interlink Bridge. Ano po masabi mo sa mga proyekto na mga Ang masabi ko dyan, dabi si President Bongbong, talagang ang dami nagawa si President Bongbong. Kaliwat kanan, ang dami nagawa eh. Yung pagbibigay niya ng mga titulo, ng mga magsasaka. Yung mga pabahay doon sa Tacloban, talagang binigay ni IPB, walang bayad na yun. Wala, hindi na kailangan ng bayad. Yan sa inyo, binigay ni IPB yun. Saka ang dami nagawa si President Bongbong Marcos talaga. Sinisiraan lang ng mga Dutae. Alam nyo ba, sir, kung sa totoo lang, ang sabi ko nga, dapat itong mga Duterte, dapat to ilipulin na dapat ito. Kasi ito yun ang gugulo sa panahon ni PBB. Kung nalipo na sana itong mag-amang, sana tahimik na tayo, sana makapokus na tayo kung ano ang nagawa ni President Bongbong Marcos. Ano naman po ang masasabi mo doon sa may nahuli na naman na Shabu, na limpak-limpak na mga Shabu? Sa Davao? Sa Davao, nung nakarang linggo lang. Marami yan, hindi lang yan nakarang linggo siya, marami dyan sa Davao na huling Shabu. Mismong taga Davao City, humayat ito sa Shabu, putang ina na positibo, hindi man namatay. Kung saan nakatira yung galit sa droga, nandun yung Shabu. Kung saan nakatira yung mga galit sa droga, nandun yung Shabu. Ayun. Kasi mismo si Duterte ay smuggler ng Shabu, drug lord over drug lord. Si Rodrigo Duterte ay drug lord niya, putang ina yan. Si Pulong Duterte ay smuggler ng Shabu. Yung mga anak niya, mga adik. Yun ang sinasabi naman nila ng mga vlogger niya o mga kakampi niya na hindi naman daw yon occidental daw yon, malayo daw yon sa
Davao City. Malayo Ah. sa Davao City. Yung nahulihan ng Cebu. Malayo sa Davao City. Pero Davao City pa rin, Davao pa rin yun. Eh bakit ang sabi ni Duterte? Nilisin ko ang droga sa Pilipinas 3 to 6 months. Oh. Gusto pang dumayo sa ibang lugar. Eh mismo ang lugar ng Davao, hindi nga na maglinis-linis ang droga. Saan ka makakita? Galit sa droga. Nilisin niya ang droga sa buong Pilipinas. Eh mismong lugar na hindi na malinis ang droga. Putang ina. Mga trabador sa City Hall, nagpositibo sa droga. Putang ina. Yung mga vlogger na mga DDS, huwag kayong maniliwanag na kasi yan ang mga mangliling lang yan. Mga ano yan, mga utak bulinaw. Utak bulinaw yung mga vlogger na, utak bulinaw. Walang mga binablog yan ng mga titino yan. Ang mga pinangbabalag yan, puro fake news, disinformation, puro kasinungalingan, ang mga pinangbabalag yan. Walang mga vlog na matino yan. Mga ano yan, mga sira ang ulo yan. Huwag kayong manood yan, mga vlogger naman, wala yan. Mismo sa Davao City, oh. Oh. Tapos, mangangako naman. Nasugpoy naman ang droga sa buong Pilipinas. Putang ina, mismong lugar na, hindi masugpo sa buong droga. Ito naman, Idol, ang sabi daw ng mga DDS vlogger ay yung tinatawag sila sa Tricom or sa Quadcom dati, yun daw po ay panggigipit at panggigipit o kawalan ng freedom of speech. Sabi nila yan, manggigipit. Kasi sila ngayon ang hinahabol ng batas. Pero sa panahon nila, sa panahon ni Duterte, magsalita ka lang kung ano-ano dyan, ipadampot ka ni Duterte. Magsalita ka lang kay Duterte laban sa kanya, bawal kay Duterte na mayroon nagsasalita sa kanya kung ano-ano. Tapos sa panahon nila ngayon, kay PBBM, dahil sa kanilang pagpipikit ngayon, tumatakbo na sa Supreme Court, nangingi sila ng tulong doon. Dahil pinatawag sila ng try Quadcom sa mga pictures nila. Oh. Di ba? E kung talagang wala kayong ginawang mali, putang ina kayo, kung talagang wala kayong ginagawang fake news at information, harapin ninyo. Bakit ayaw nyo humarap? Kasi totoo kayo fake news. Totoo kayo mga disinformation ang mga pinambablog nyo. Puro paninang puro paninang tao pinanggagawa ninyo. Kung talagang wala kayong kasalanan, humarap kayo, tapos ang laban. Huwag na kayo kung saan kayo pumunta. Harapin ninyo. Oh, sa panahon ni, pasalamat nga kayo sa panahon ni Duterte, hindi kayo, siya sa panahon ni Duterte, nung araw, pag tumira ka, ipadampot ka kay Duterte. Marami, may teacher pa dyan dati. Pinaadampot ni Duterte. Basta marami yan dati na mayroon pa nga nagbabatan, susutukin si Duterte. Pinahanap yun. Pinadampot yun sa panahon ni Duterte. At marami pinatay si Duterte na walang kasalanan. Oh. Tapos kayo mga vlogger kayo, pupunta ka ng Supreme Court, sasabihin nila, yun si Banat Bay, ito si Bayot Bay yan eh. Ito si, sabi niya, ano namang nangyari sa atin ngayon? Ito ba ay yung marsyalo? Pinatatahimik na kami. Marsyalo na ba ito? Marsyalo, putang ina kayo, hindi marsyalo yan. Marsyalo ang pagmumukha nyo. Marsyalo na raw, bakit pinapatahimik na sila? Itigil nyo yung pagpipiknews nyo, itigil nyo yung paninira nyo sa gobyerno. Huwag kayong lumaban sa gobyerno kasi hindi kayo magwawagi at hindi kayo magtatagumpay. Ayun. Kaya itigil nyo paglaban sa gobyerno. Tigilan nyo na si BBM. Magsama-sama tayo. Pagandahin natin ang Pilipinas dahil sapagkat iisang bansa, iisang bayan lang ang pinagsalo-saluhan natin. Kaya itigil nyo na paninira sa gobyerno kasi hindi kayo magtatagumpay, hindi kayo magwawagi. Tandaan niyo sinasabi ko, itaga niyo sa ulo ni Bato, sinasabi ko, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo magwawagi sa pagkontra sa paglaban niyo sa gobyerno. Kahit anong paninira niyo, hindi kayo magtatagumpay. Kasi hanggang ngayon, si President Bongbong Marcos pa rin ang presidente sa Republika ng Pilipinas. Yan ang Diba? yan ang totoo, no? Idol, napansin ako bakit palaging itataga sa ulo ni Bato. Kasi nga yung bato ang ulo ni Bato, ang laki kasi ng ulo eh. Sarap tagain ng putang ina, sarap itakin. Itak mo sa ulo ni Bato. Ang laki ng ulo eh. Ang laki ng ulo, bobo ang putang ina. Nang nililisik ng mata, gano'n yung mata niya, oh. Putang ina, sarap itakin yung ulo niya, putang ina. Sarap palakulin, putang ina. Kaya itaga nyo sa ulo ni Bato. Ayan, Kasi yung Idol. ulo ni Bato, ang laki ng ulo, walang laman. Huwag kayo magpreno! Para yun na sa Rumi Padilla, putang ina.
Yan idol, maraming salamat ano, and ano mo yung ating mga subscriber na i-subscribe ang iyong ano. Mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Romel Orcolio Vlog. Mag-subscribe na kayo, alam ni si Rex yan. TV Adventure. Rex TV Adventure Vlog, alam yan. Kaya kayo, kaibigan ko na yan si Sir. Kaibigan vlog rin, ako kakampi, pero magkaisa kami. Magkasangga kami para sa katotohanan, para sa bayan. Yan na. Yan, at maraming salamat idol, and God bless po, no? Yan. Ha? Ayan, no? Sana subscribe nyo, ha? Sige. Hindi, sana mo na. Ginatanatakban mo eh. Ayan, sige po. Ay, si idol, dito muna ako idol. At ano, ayan mga bayan, at nakita naman ninyo po ang nakita naman ninyo po, o narinig naman ninyo ang mga salubin ng ating kaibigan na si Idol Romel, ano? Yan, hello, shout out muna kayo, shout out. Ayan, oh. Shout out sa may Bisihano. Ayan, oh, Nueva Ecija, ano. Ayan. Jen Bulag. Ayan mga bayan, at dito ipakita ko sa inyo dito at alamin natin ang mga ganap dito sa may Plaza Mexico at sa may Maestran sa mga bayan. Ayan, kung nyo nakikita, may mga naglalaro na dito. Ayan, oh. Ayan. May mga nagti-TikTok. Talagang napaka clean and green na mga kababayan dito. Kita naman ninyo. At ang ating Ilog Pasig mga bayan ay nanatiling maganda at malinis naman. Ayan, oh. Yan, may mga konting may mga konting mga water lily o water hyacinth. At ngunit ito ay hindi po hadlang sa ikagaganda ng ating Ilog Pasig. At dito may mga pa dito, may mga namamasyal na kahit na medyo maaga pa, no? Ayan, oh. At ang ating mga dito, engineer, Sikitik. Shout out muna, sir, shout out. Ayan. Ayan, oh. Ang ating Guardia Civil dito mga bayan, taga-bantay ng Plaza Mexico. Ayan. Sir. At ang ating mga engineer, mga foreman nandito. At napakaganda ng ating dito, mga halaman na. Yan, at dito yung yung ginagawang drainage sa mga babayan andito. At linalagyan na po ng na tinatabunan na, at linalagyan na po ng paver, tawag nito yung tiles paver mga babayan. Yan, at wala. Ayan, oh, shout out idol. Yan, oh, at okay na mga bayan, linagyan na po. At tapos na po yung dito. Yan, oh. Kahapon ay inano pa po to kahapon, ngayon ay okay na, sa all right mga babayan. At asa natin na hindi na po mag-stagnant o mag-ipon ang tubig ulan dito sa ating mga pavers na to, yung grass paver, at dito mismo sa lugar na ito. Kasi nung lumakas ang ulan ay medyo na-stagnant o nagkaroon ng tubig dito na medyo malalim, no, ng konti. Ayan. Sa ngayon ay nakita naman ninyo mga bayan ang ating Maestranza. At talagang ang lawak mga bayan, ang ganda, oh. Kaya lang hindi pa tayo doon makapunta sa dulo kasi nga bawal, ano. Kaya ganon. Tapos ang ating umiilaw pa, oh. Ang ating dito, lampos na nandito sa yan, no. Umiilaw pa. Ayan. Ayan, napakaganda na dito mga bayan sa ating Maestranza. Talagang ito ay na-cancel nung dapat mag-inaugurate ang inauguration ng ating Pangulo. Dahil po sa mga kadahilanan na marami po siyang mga event na pinupuntahan at hindi po na kinaya na puntahan yung araw na yon dahil po sa may mga event po ng
ang alyansa ng Bagong Pilipinas, no? At ito, sa ngayon ay naantabayan na lang po dito at kung anong araw ang mayroong time ang ating Pangulo na bisitahin at ribbon cutting para upang ay para maging open public na itong ating maestran sa Esplanade, mga babayan. Sa ngayon, mga babayan, nakita naman ninyo ang dito may mga dito yung ng Binondo Intramuros Bridge, oh. Yan, ang ganda na. Yan, kung inyo nakikita dito, ang ating Ilog Pasig ay talagang nililinis pa rin ito, mga bayan. At ngunit may mga konting mga water lily na naanod, ay okay lang po yan, mga bayan, sa bagay ay ito ay talagang ilog, ay talagang hindi talaga maiwasan na mawala o magkaroon po ng mga water lily basta't ilog, no? Sa libro nga po, mga babayan, ay may water lily, paano na po kung ito ay tunay na ilog, ay talagang mayroong water lily talaga. Yan, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aking YouTube channel. Yan, ito po ang inyong lingkod, Rex TV Adventure, na nagsasabing maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Bagong Pilipinas, mabuhay po ang buong Pilipino, buong bansa. Yan, mabuhay ang ating Pangulo. God bless po sa inyong lahat.